Hello po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana okay kayong lahat. Kahit na anuman ang inyong mga pinagkakabalahan o kung nasaan man kayo. Kamusta po kayo lahat? As usual, ang ating pong topic ay very exciting pa rin. Ito po ay tungkol pa rin sa GCash services. Ito po ay tungkol sa bank transfer payment. Sa video topic na ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano magbayad gamit ang bank transfer payment through GCash. Title po ng ating video topic, paano mag-bank transfer payment through GCash at pwede rin po bank deposits, checking account deposits, and etc. Saan po ba pwedeng gamitin ang ating mga procedures sa ating video topic na ito na gamit ang bank transfer through GCash? Yung procedures po ng ating video topic na ito, pwede siya para sa bank transfer payments. Basta po yung taong babayaran ninyo, meron kayong full name niya at saka yung pinaka bank account number. Kung company man yan, meron po kayo yung full name ng company at saka yung account number ng company. Then, pwede po ninyong i-deposit yung pera or yung payments ninyo sa bangko through GCash with a maximum amount of 50,000 pesos per day transaction sa bangko po yon. Number 2, kung kayo naman po ay magde-deposit sa inyong individual or personal bank account number, pwede rin pong mag-deposit using bank transfer through GCash with a maximum amount of per day transaction na 50,000 pesos. Number 3, pwede pong gamitin din ang ating procedures sa checking account deposits. Basta po yung pinaka checking account number, kung personal man yan or kung company, ay meron kayo. Pwede kayong magdeposito sa bangko or magpondo sa bangko using bank transfer with a maximum deposit of 50,000 per day transaction. Yun pong pinaka-summary natin sa ating portion na ito. Basta po yung taong babayaran ninyo yung pinaka-account number niya sa bangko at yung full name niya, alam niyo. Or kung company man yan, yung full name ng company and then yung bank account number. Ngayon po yung per day transaction amount na maximum ay 50,000 pesos. Kung halimbawa po, sumagad sa 50,000 yung dineposito ninyo, kinabukasan meron kayo ulit na another maximum of 50,000 transaction amount. Kung halimbawa naman po, below 50,000 yung babayaran ninyo or yung i-deposit ninyo, pwede po yun. Yun pong halos mga bangko ngayon ay ina-honor na nila yung bank transfer payments or deposit man yan or checking account deposit man yan. Pwede po halos ino-honor na yan. Basta po itanong ninyo sa bangko ninyo kung nag-accept sila na bank transfer through GCash.
Meron po tayong dalawang reminders using bank transfer through GCash. Number 1, kailangan po verified ang GCash account niyo para po yung amount limit ng GCash account niyo ay pwede nyo lakihan. Depende po yan sa konsumo nyo per month or consume amount per month. And number 2 reminder, if ever nag-request po ng OTP number ang GCash para po ma-reset ang MPIN nyo, ang OTP number ay isasend po sa inyo. Then, isend nyo po sa GCash. And then, tuloy-tuloy na po yung processing nyo nun sa inyong GCash account. Ito po ang step-by-step procedures gamit ang bank transfer payment through GCash. Ganito po ang gagawin natin. Gagamit tayo ng GCash application. Click natin. Then, enter natin yung GCash PIN number. Ang gagamitin nating services ng GCash ay transfer. Ililipat natin yung payment sa bank account number ng taong babayaran or kung company man yan. Click natin. Scroll down natin, pipili tayo ng bank kung ano ang bangko ng taong babayaran or kung ano ang bangko ng company na i-transfer yung payment. Sa video topic pong ito, magsisend tayo ng bank transfer payment through GCash sa isang company. Ang pinaka-bank ng company ay BDO. Yan po ang form online na i-fill up natin. Makikita rin po ang maximum amount per day transaction. GCash account po natin, kailangan verified po yan para malakihan yung limit per month. Depende po yan sa consume amount ninyo or konsumo para di po mag-exceed ang inyong limit per month. Kung verified po ang inyong GCash account, pwede po ninyong lakihan ang inyong monthly amount limit. Like for example, pwede ninyong gawin na 100,000. At yung pinakamataas na monthly amount limit ang binibigay ng GCash ay 500,000. Yan po yung magagamit kung halimbawa negosyante kayo para hindi po mag-exceed yan. Yan po ang tinuturo ng green arrow. Yan po ang maximum amount per day transaction. And then, yun pong account name ng mabayaran natin or account name ng company. And then, yun pong account number ng taong babayaran natin or ng company ng babayaran natin. And then, dun sa may dulo, yan, makikita natin, yung pinaka-resibo isi-send po dun sa Gmail natin. And then, may charge po sa GCash per transaction na bank transfer na 15 pesos. Fill up po natin yung form online. Ilalagay natin yung amount na mabayaran or i-send through bank transfer payment through GCash. And then, ilalagay din po yung full name ng taong babayaran or ng company babayaran. Sa ating topic, company po ang ating
babayaran. Then, ilalagay din po sa finifill upan nating form ang account number ng taong babayaran or ng company na babayaran. Then, ilalagay natin yung ating Gmail. Check po natin yung na-fill up na form na gagamitin para bank transfer payment through GCash. Click natin, send money. Yan po ang babayaran, 4,087 pesos plus 15 pesos charge per transaction sa GCash. And then, yung pinaka-total nating babayaran or makakaltas sa ating GCash account ay 4,102 pesos. Scroll up po natin. And then, i-click po natin yung parang maliit na square. So, nakalagay dyan, I confirm that the details are correct. Click po natin yung tinuturo ng green arrow, small square for confirmation. Then, pag na-click yan, magda-dark blue yung may word na pay Philippine Peso 4,102. So, click natin. And then, magtatanong po ng authentication ang GCash. Magsisend po niyan yan. Sinend, no? Enter po natin yung authentication code na na-send. Yan, tinuturo ng arrow. And then, pagkatapos nating tinype yung code, isa-submit po natin. Click Submit. Yan po ang pinaka-resibo. Nakasulat, bank transfer is being processed sent by a GCash. At meron din po, tinuturo ng green arrow, meron siyang invoice number and reference number. Go back po tayo for checking sa may transaction. Click po natin yung transaction. Yan po yung tinuturo ng green arrow. And then makikita po natin sa may transaction yung 4,102 pesos ang nabawas sa available balance sa GCash account. Yan po. So, makikita rin po yung date and time processed. Yan po ang tinuturo ng green arrow. Date and time processed. Hanggang dito na lamang po ang ating video topic. Sana nakatulong po ito sa inyo. And don't forget to subscribe para updated po kayo sa mga susunod na nating video topic. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!